Sumapit na ang sukdulan ng barang kay Zaldi. Nagsimula ng mapisa ang mga itlog ng insekto na inilagak nila sa naglalakihang butas sa kanyang balat. Kabanong, yung mga balakubak ni tatay, may nagsulputan na pong pulgas. Sobrang dami po. Ang tindi naman ng parusang iginawad ng mambabarang sa aking ama. Tulungan niyo akong alisin ang mga insekto na kumapit sa kanyang katawan. Mapapabilis ang kanyang kamatayan kapag hinayaan nating mapasok ng mga insekto ang kanyang puso at utak. Wala po ba tayong pwedeng gawin para mapatigil ang ginagawang pambabarang kay Zaldi? Hindi mapipigilan ang barang. Maliban na lang kung magagawa kong mabaliktad yon. Subalit, imposible. May kanya-kanyang paraan ang bawat mambabarang kung papaano isinasagawa ang kanilang ritual. Ano pa po ba maaari nating gawin, Kabanong? Ang makiusap sa mismong nagsasagawa ng barang na itigil na ang kanyang ginagawa. Ninong, alam ko po na kilala niyo ang nambabarang kay tatay. Maawa po kayo sa amin. Tulungan niyo kami makausap ang mismong gumagawa niyan. Kaya pa kaya ni Zaldi na magbiyahe? May paraan para maantala ang epekto ng barang. Ihaplas lang natin ang tubig na pinagbabaran ng tinik ng rosas. Pansamantalay magagawa nitong sanggain ang pinsala na dulot ng barang. Taon 1977, La Castellana, Negros. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang sabong, lalong-lalo na sa mga liblib na baryo sa Pilipinas. Isang aktibidad na ipinamana ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. Nagbago man ang sistema kumpara sa orihinal na pagkabuo nito, hindi pa rin maitatanggi na ang kulturang ito ay isang banyaga sa ating bansa. Isang palatandaan na ang ating mga ninuno ay naging bukas palad sa mga dayong manlalayag. Parang Ken, kapistahan na ni San Vicente Ferrer sa La Castellana. Ano, sasama ka ba sa amin? May patagong sabong na inoorganisa si Kapitan. Sigurado na maraming dadalo dun. Ay, ano ba yan? Wala akong pera ngayon eh. Malaki yan na ipatalo ko nung nakaraang linggo. Medyo salat ako ngayon. Paano ba yan? Kung ganon, hindi ka makakasama? Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para makasama sa inyo. O paano, dadaanan ka na lang namin dito sa linggo ng umaga, ha? Okay, sige pre. Magkita na lang tayo sa linggo. Mag-iisip pa ako ng paraan kung paano magkakaroon ng pera. Ganoon ang buhay ni Ken. Isang pamilyadong tao. Mayroong 2 anak na kailangang bilhan ng gatas at diaper. Simula nang mawalan siya ng trabaho ay natuto na yung magsugal. Dating security si Ken, ngunit nahuling nakatulog habang nasa duty, kaya tinanggal yon ng kanyang amo. Sinubukan naman niyang makahanap ng bagong mapapasukan, ngunit sadyang mailap sa kanya ang swerte. Nung simula ay kontento lang siya na sumasama-sama sa kanyang mga kaibigan. Kalaunan, natuto na siyang mag-ambag sa pusta ng kanyang grupo. Dumagdag pa sa problema ni Maymay na may bahay ng lalaki ang pagkahumaling nito sa sabong. Ayos lang sana para sa kanyang asawa kung minsan-minsan lamang siyang nagsasabong, kaya lamang hindi nagtagal ay naging sugarol na ang naturang lalaki. Ano ba, Ken? May plano ka pa bang maghanap ng trabaho? Wala ka nang inatupag kundi ang pagsusugal kasama mga kaibigan mo. Naghahanap naman talaga ako ng trabaho. Hindi lang talaga ako pinapalad na makapasok kaagad. Paano ka makakahanap ng trabaho? Halos araw-araw magkakasama na lang kayo. Wala ka na ring inatupag kundi sumama sa kanila tuwing dadayo sila sa sabungan. Meron kang pamilya, responsibilidad mo to. Ano, habang buhay na lang ba akong aasa sa magulang ko? Ayan na naman tayo eh. Ipinapamukha mo na naman sa akin na para na akong batugan at asa na lang ng asa sa mga magulang mo. Hindi ko naman ipinapamukha sa'yo, pero yun ang nangyayari. Simula nung mawalan ka ng trabaho ay hingi na lang tayo ng hingi sa mga magulang at mga kapatid ko.
Wala ka nang inaambag para sa pangangailangan ng mga anak mo. Anong gagawin ko wala ngang pera. Sinasagot na nga ni nanay at tatay ang ating bigas at ulam Alangan naman, doon ko pa iaasa sa kanila ang pangangailangan ng 2 bata. Yun na nga ang punto ko, Ken. Hanggang kailan tayo aasa sa mga magulang natin? Hindi ka na nagsisikap na makahanap ng trabaho. Sakali magtuloy-tuloy pa ang ating kalagayan, baka mapilitan na akong mangibang bansa. Ikaw ang maiiwan sa 2 bata. Di mangibang bansa ka. Sinisiguro ko sa iyo na wala ka nang mababalikan na mister kapag ginawa mo yun. Maghintay ka lang. Gagawin ko lahat na makakaya ko para hindi na tayo dumepende sa mga magulang natin. Hindi na wala sa isip ni Ken ang sinabi ni Maymay na mangingibang bansa ito kapag hindi nagbago ang kanilang pamumuhay. Napansin ni Zaldi ang malalim na iniisip ng kanyang kaibigan. Kanina ko pa napapansin na parang seryoso ka dyan Ang lalim mo mag-isip May problema ba kayo ni Maymay? Oo pare, tinakot ako ni Maymay na mangingibang bansa siya kapag hindi pa ako nakahanap ng trabaho. Pumusta ka kasi ng malaki sa sabong, para pumaldo ka. Saan naman ako kukuha ng malaking halaga para pantaya? Nahihirapan na nga akong maitawid ang pang-araw-araw namin na pangangailangan Kung gusto mo, tutulungan kita makahanap ng mauutangan. Sino naman ang magtitiwala sa akin? Wala akong trabaho at wala ring ari-arian na pwedeng isanla. May alam ako, hindi mo kailangan ng ari-arian para pahiramin ka nun. Ang kailangan lang, mabayaran mong halaga na yung inutang sa ipinangako mong petsa. At syempre, alam mo naman kapag utang, may kasamang interes yan. May ganun ba na magpapautang? Paano na lang kung hindi ko siya mabayaran? Anong pangahawakan niya para maobliga niya akong bayaran ko siya? Kailangan mo lang mag-iwan ng ilang hibla ng buhok mo. Ayon sa usap-usapan, pinapabarang na matandang nagpapautang ang mga hindi nakakabayad sa kanya. Pero, sigurado naman ang panalo natin. Pinapabarang? Nakakatakot naman umutang sa matandang sinasabi mo. Nagpapapaniwala ka naman sa mga sabi-sabi. Ako hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kulam? Barang? Kalokohan yan. Nananakot lang ang matandang yon para mapilitan ng umutang sa kanya na magbayad. Nasubukan mo na ba pare na umutang sa matandang yon? Oo naman. Doon ako tumatakbo kapag kailangan ko ng perang pantaya sa sabong. Sumama ka na sa akin para maipakilala kita sa kanya. Sigurado ka pre na hindi tayo mapapahamak sa gagawin natin, ha? Oo naman. Ano ka ba? Pwede tayong umutang kay Sir Jerry ng 3 beses. Basta siguraduhin lang natin na makakabayad tayo. Tsaka madalas ang panalo natin sa sabong. Alam mo yan. Sige, susubukan ko, pre. Dadaanan na lang kita mamaya sa bahay mo. Isasabay kita sa pagpunta ko kay Sir Jerry para makautang ka rin sa kanya. Lakayan mo ang pusta sa susunod nating sabong para maranasan mo rin kung paano pumaldo. Sigurado na magbabago ang desisyon ng asawa mo kapag natakpan mo ng salapi ang mga mata niya. Sana lang swertihin tayo para hindi na umalis si Maymay. Pagsapit ng hapon ay dinaanan nga ni Zaldi si Ken para ipakilala kay Jerry. Hindi na itago ni Maymay ang kanyang pagkainis pagkakita pa lamang sa kaibigan ng kanyang asawa. Oh, Ken, alis ka na naman? Saan na naman kayo pupunta ng kumpare mo? Ano, ganyan ka na lang ba palagi? Hindi ka na binata, baka nakakalimutan mo. May pangangailangan ng mga anak mo na dapat mong matugunan. Nakikiusap ako sa iyo, Maymay. Hayaan mo muna akong dumiskarte. Gumagawa na nga ako ng paraan para sa kinabukasan natin Huwag mo munang kontrahin ang gagawin ko ngayon, ha? Suportahan mo muna ako, kahit ngayon lang. Sige na. Ay, hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko sa iyo. Punong-puno na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Tinalikuran ni Maymay ang dalawa at padabog itong pumasok sa loob ng bahay. Naiwan ang magkaibigan na nabigla sa ginawang yon ng asawa ni Ken. Mukhang matindi nga talagang pinagdadaanan yung mag-asawa. Sa bagay, kung ako man ang malagay sa kalagayan ni Maymay, malamang ganun din ang mararamdaman ko. Napakahirap talagang magising sa umaga na iniisip mo pa kung paano maitawid ang araw na yun. Nahihirapan din ako pare pero kailangan kong lunukin ang prinsipyo ko alang-alang sa pamilya ko.
Sino ba naman ang matinong padre de pamilya na hindi mag-aalala sa tuwing nakikita niyang nahihirapan ang kanyang pamilya? Kalimutan mo na muna ang problema mo, pre. Kailangan na mapaniwala natin si Sir Jerry na may sapat tayong kakayahan na mabayaran na malaking halaga na ating hihiramin sa kanya. Sa tingin mo ba, pre, makakalusot ako kay Sir Jerry? Umakto ka lang, pre, ng normal para hindi mahalata ni Sir Jerry na meron kang pag-aalinlangan na umutang sa kanya. Susubukan ko, pre. Tayo na, baka lumabas pa ulit si Maymay at hindi ako payagan. Siguradong kung ano-ano na naman lang ang sasabihin nun tungkol sa akin. Nilakasan na lamang ni Ken ang kanyang loob na lumapit kay Jerry. Sa tulong ng kanyang kumpare na katulad niya ay umuutang ng malaking halaga sa matanda. Nag-alangan pa si Ken na pumasok sa marangyang bahay dahil nakakalula ang kagandahan noon. Nakaramdam pa si Ken ng takot na baka mayroon siyang masagi na kagamitan. Sa pasilyo pa lamang ng bahay ay bumungad na sa kanila ang iba't ibang rebulto ng hayop na mayroong sungay. Mapagkakamalan mong buhay ang naturang mga rebulto dahil sa lakas ng presensya nito. Mararamdaman mo ang malakas na enerhiya na humahatak sa mga taong dumadaan sa kahabaan ng pasilyo. Tayo na sa loob, pare. Tutal, nandito na rin naman tayo. Panindigan na natin to. Bahala na. Gagawin ko to para sa pamilya ko. At tumuloy na nga ang magkumpare sa loob ng bahay kahit may nararamdaman si Ken na hindi kaaya-aya. Grabe naman ang pagkakampante ng Sir Jerry na yun. Sa kabila ng peligro na nakakabit sa pinili niya negosyo ay wala man lang kahit isang bantay dito sa bahay niya. Ewan ko nga ba, pre. Nung una nagtataka rin ako eh. Pero ganitong sistema na yung nadatnan ko rito. Labas-pasok lang ang mga parokyanong nangungutang kay Sir Jerry. Dinala ni Zaldi si Ken sa ikalawang palapag kung saan may maluwang na balkonahe. Sinalubong ang magkumpare ng isang matandang babae. Magandang araw po. Pwede ko po bang makausap si Sir Jerry? Nandoon siya sa may balkonahe. Tumuli na lamang kayo kapag lumabas na ang nauna sa inyo. Siya nga pala, Ma'am Sonia. Balak sanang umutang ng kaibigan ko kay Sir Jerry. Makakapagpaluwal pa kaya siya? Walang problema sa pera, iho. Basta't papayag siya sa kondisyon na aming ibibigay. Naipaliwanag ko na po ang kondisyon sa kaibigan ko, ma'am. Ayos naman po sa kanya. Mabuti kung ganon. Tumuloy na lamang kayo sa loob. Pinatapos muna ng magkumpare ang nauna sa kanila bago pumasok sa pintuan, papunta sa balkonahe na kinaroroonan ng matandang si Sir Jerry. Aba, may kasama ka yata, Zaldi. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang basta-basta magsasama ng kung sino-sino dito sa pamamahay ko? Pasensya na po kayo, Sir Jerry. Isinama ko lang ang kumpare ko dahil nagpapatulong siyang makahanap ng mauutangan. Alam niya na ba ang kondisyon bago ako maglabas ng pera? Opo, sir. Naipaliwanag ko na po sa kanya. Mabuti kung ganon. Ang gusto ko lang naman ay maliwanag para walang sisihan pagdating ng panahon. Siya nga pala, Sir Jerry. Gusto ko rin sanang dagdagan yung utang ko. Babawi na lang po ako sa susunod na bayaran. Hanggat hindi umaabot ng 1 milyon ang utang mo, Zaldi, pwede mong dagdagan. Ikaw, anong pangalan mo? Ken po, Sir Jerry. Magkano ang halaga na gusto mong utangin? 100,000 po sana, kung pwede. Hindi ako nagpapautang ng mas mababa sa 300,000. Sige sir. Gawin na po nating 300,000. Biglang nakaramdam ng pagkailang si Ken dahil kakaiba ang tingin na ipinukol sa kanya ng matanda. Tila tinatansya at kinikilatis ang bawat anggulo ng kanyang pagkatao. Sonia, halika nga dito. Bunutan mo ng 3 hibla ng buhok ang lalaking ito para makuha na niya ang halaga na gusto niyang hiramin. Ipinapaalala ko lamang sa iyo na pinaghirapan naming kitain ang perang hinihiram mo. Umaasa ako na tutupad ka sa ating kasunduan.
Pagsikapan mong mabayaran para hindi tayo magkaroon ng problema sa hinaharap. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, madam. Maliwanag po. Hindi lubos maintindihan ni Ken kung bakit kinakailangang bunutan siya ng 3 hibla ng buhok bago pautangin ni Jerry. Pare, alam mo ba kung bakit kailangan tayong bunutan ng 3 hibla ng buhok bago tayo mapahiram ng pera? Sinabi ko na sa iyong dahilan bago pa tayo pumunta dito, di ba? Hindi ako naniniwala sa ganun. Nakaapak na ang tao sa buwan at napakarami ng satellite ang umiikot sa buong kalawakan. Maniniwala ka pa ba sa ganun? Ewan ko, pre, pero kakaibang pakiramdam ko dun sa 2 matanda eh. Nagkataon lang na kapos ako't kailangan ko talaga ng pera para sa pamilya ko. Huwag mo na lang isipin ang mga ganung bagay, pre. Pagtuunan muna natin ang pansin kung paano mapapalago ang pera na hiniram natin kay Sir Jerry. Kung sa bagay, mas nakakatakot kapag nabigo tayong mabayaran yung utang natin dun sa 2 matanda. Oh, paano pre? Magkita na lang tayo sa susunod na araw, ha? Salamat pare. Dadaan pa ako sa bayan para ipamili yung mag-iina ko. Bibili na ako ng maramihan para tumigil na si Maymay sa kakaputak. Nanaig ang hangarin ni Ken na makabawi sa kanyang pamilya. Sa kabila ng takot at agam-agam na mabigong mabayaran ang matanda, mas pinili ni Ken na sumugal alang-alang sa kanyang 2 anak. Saan ka naman kumuha ng perang pinamili mo nito, Ken? Nakadilihensya ako kay paring Zaldi. Siguraduhin mo lang na hindi galing sa masama ang pinapalamon mo sa mga anak mo, ha? Alam kong naghihirap tayo ngayon pero hindi sapat na dahilan yon para gumawa ka ng masama. Ganun na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin, Maymay? Natauhan si Maymay sa sinagot sa kanya ni Ken. Tila nakalimutan niya na asawa niya ang kanyang kausap. Aminado ang babae na nasobrahan ang katabilan ng kanyang dila at hindi na niya isinaalang-alang ang mararamdaman ni Ken. Akala mo ba, hindi ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko kayo nahihirapan? Nanlilit ako sa sarili ko dahil ang obligasyon na dapat sana'y nakaatang sa akin, iba ang pumupuno. Muntik ko na ngang pasukin ang mundo ng prostitusyon para lang may maiabot ako sa iyo eh. Hindi ko ginawa dahil mataas ang respeto ko sa iyo bilang babae. Tapos, ganyan pa maririnig ko buhat sa iyo? Pasensya ka na. Nabigla lang ako sa pagkakaroon mo ng pera. Wala ka naman trabaho kaya hindi ko maiwasang makaisip ng kung ano-ano. Nakadalihensya nga kami ni paring Zaldi kaya nagkaroon ako ng pera. Sige na, naniniwala na ako. Hindi naman ganun ang pagkakakilala ko sa iyo. Ikaw nga ang pinili kong pakasalan dahil maliban sa pagiging pogi, mabait ka pa. Naku, ng bola pa. Banatang kita dyan eh. Sige ka, baka masundan pa si Bunso. Hay nako, tumigil ka nga dyan. Puro kakalokohan. Bantayan mo na lang muna ang 2 anak mo para maasikaso ko ang pinamili mo. Inintrega ni Ken ang natira sa 100,000 kay Maymay. Ibinawas niya lang doon ang ipinamili niya para sa pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. Itinago niya ang natirang 200,000 para magamit niyang pamusta sa sabong. Sinadya niyang lakihan ang ibibigay kay Maymay para may panggastos ang kanyang pamilya sa mahaba-habang panahon. Samantala, sumapit ang itinakdang araw ni Zaldi na isasama niya si Ken para dumayo sa ibang barangay upang makapagsabong. Grabe ang pagdagsa ng mga tao sa sabungan na to, pare. Sigurado ka ba na hindi tayo madedihado sa pustahan? Siyempre, dapat nating kilatisin mabuti ang panabong natatayaan natin. Magkakanya-kanya tayo sa pagtaya para walang sisihan pagdating sa huli, ha? Kinakabahan talaga akong tumaya ng malaki, pare. Baka matalo ako. Sayang ang pera na itataya ko dahil kung tutuusin, mahaba-habang panahon nang aabutin kung sakaling panggastos lang namin to sa pang-araw-araw. Ang isipin mo, may utang kang kailangang bayaran sa susunod na buwan. Paano ka makakapagbayad kung hindi mo mapapalagaw ang perang yan? Yun nga ang iniisip ko, pre. Paano ko matalo lahat ng inutang ko? Saan kami pupulutin ng pamilya ko? Eh di umutang ka uli para makabawi. Hanggang 1 milyon ang pwede nating hiramin kay Sir Jerry. Bahala na, pre. Ito na lang ang pag-asa para maiahon ko ang aking pamilya. Makikipagsapalaran na ako. Magkahiwalay ang magkumpare ng pwesto
dahil magkaiba ang manok na panabong na pinili nilang pustahan. Nagkita lang ang dalawa kasama ng iba pa nilang mga kasamahan nang matapos na ang sabong. Minalas tayo sa araw na to, pre. Bawi na lang tayo sa susunod. Anong minalas? Pumaldo ko, pre. Talaga? Buhay nga naman oh. Ayos yan. Pinalad yung unang pusta ko, kaya tinodo ko na. Umayon sa akin ng swerte, kaya panalo ulit. Balatuan mo naman ako, pre, para kahit papano mabawasan yung talo ko. Oh, eto, 30,000. Bawi ko na rin sa pagtulong mo sa akin na makahanap na mauutangan. Mukhang malaki nga ang panalo mo. Bali wala lang sa yung 30,000 na balato mo sa akin. Nabiyayaan kahit papano. Hindi naman ako naghahangad ng malaking halaga. Ang importante, mayroong matitira sa akin, pre. Pagdating sa labasan, nagpaalam na ang magkumpare sa isa't isa. Mababakas sa mukha ni Ken ang kaligayahan dahil kahit papaano ay kumita ang perang hiniram niya. Paano, pre? Bukas ulit? Pas muna ako, pre. Ipapasyal ko yung mag-iina ko. Matagal na rin nung huling nilabas ko sila eh. Daya naman nito, pagkatapos manalo ayaw nang sumama. Hindi naman sa ganon, pre. Gusto ko lang sulitin yung pagkakataon na mayroon pa akong pera. Ikaw ang bahala. Sa susunod na lang ulit, ha? Pagkarating ni Ken sa kanilang bahay, agad siyang pumasok sa silid nilang mag-asawa para magpahinga. Ipinasuyo ni Maymay sa mister na bantayan ang dalawang bata habang abala siya sa paghahanda ng hapunan. Dahil sa maghapong nakatayo at dumagdag pa ang mainit na bentilasyon sa loob ng sabungan, napagod ang lalaki ng husto at hindi niya namalayan na nakatulog siya ng mahimbing. Pagkabalikwas niya sa pagkakahiga, nakita niya si Maymay na isa-isang inilalabas ang nakabugkos na pera mula sa kanyang bag. Maymay, hayaan mo ako magpaliwanag. Mukhang kailangan mo nga talaga magpaliwanag, Ken. Napilitan si Ken na ipagtapat sa kanyang asawa ang buong katotohanan. Naunawaan naman ni Maymay kung bakit kailangan niya yung gawin. Basta ipangako mo sa akin na yun ang huling pagkakataon na susubukan mo ang sugal. Bukas na bukas din sasamahan kita sa surgery na yon para maibalik na ang nahiram mo. May maiiwan naman sa atin. Yun na lang ang gamitin natin para makapagsimula. Yun din nga ang plano ko, Maymay eh. Hindi ako matatahimik hanggat hawak nilang buhok ko. Naniniwala ako sa barang kaya ganun na lang ang kaligayahan ko nang pagpalain ako manalo sa sabong. Gamitin natin sa negosyo yung matitirang pera, Ken, para kahit paano meron tayong pagkukunan ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Magtulungan tayo para hindi mo na kailangan itaya ang buhay mo para magkaroon pa ng pera. Sa tingin mo ba, may katotohanan yung sabi-sabi na mambabarang yung dalawang matandang yon? Totoo man o hindi, kailangan pa rin nating bayaran ang utang mo para magkaroon na tayo ng katahimikan. Sa bagay, may punto ka naman dyan. Mawawala na rin yung takot kong pwedeng mangyari sakaling mabigo ako mabayaran ang utang ko dun sa dalawang matanda. Kinabukasan, isinama ng mag-asawa ang kanilang anak para magbayad ng utang. Walang mapag-iwanan si Maymay sa dalawang bata kaya napilitan siyang dalhin ang mga ito. Oh, ang bilis naman yata ng pagbabalik mo, Ken. Ubus na ba ang inutang mo sa akin? Hindi po, Sir Jerry. Bumalik po ako para bayaran yung perang inutang ko sa inyo. Pinalad ako manalo kaya kumita na ako sa pera nyo. Masaya ako para sa iyo, Ken. Sana kung lahat ay katulad mo ang ugali, mababawasan ang bilang ng mga mangungutang na kailangan naming bigyan ng leksyon para hindi tularan. Nagpapasalamat po talaga ako sa tiwala ninyo, Sir Jerry. Tanggapin niyo po itong sobre. Pakibilang na lang ang laman. Isinama ko na rin po, pati interes. Matapos mabilang, agad nang ngumiti ang matanda. Tinawag ni Jerry ang kanyang kabiyak na si Sonia para ipakuha ang ibinigay na buhok ni Ken. Ayan na ang buhok mo na binunot ng asawa ko. Sakaling kailangan mo uli ng pera, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa akin. Maraming salamat po, Sir Jerry. Babalik na lang po ako sakaling kailangan ko talaga ng pera. Mauna na po kami. Ipapasyal ko pa po ang mag-iina ko. Nakikinig-kinit ako na. May magandang kapalaran na naghihintay sa inyo mag-asawa.
Magtulungan lamang kayong dalawa at maging matatag sa pagsubok na darating sa inyong buhay. Maraming salamat po, Madam Sonia. Aalis na po kami. Ginamit na mag-asawang Ken at Maymay ang kanilang natirang pera para makapagpundar ng munting negosyo. Tinitiis ni Ken ang pagod at hirap na bumaba sa bayan para makahango ng paninda. Sa ilang araw na pagbubukas ng tindahan ay naging maayos naman ang pasok ng kita ng mag-asawa. Pare, may tindahan na pala kayo ni Maymay? Mukhang malaki talaga na dali mo nung sumama ka sa amin ah. Hindi naman ganun kalaki, pare. Sapat lang para magkaroon ako ng puhunan sa munting negosyo. Bakit ka pa nagtitiis sa kakarampot na kita dito? Sumama ka na lang sa akin at siguradong papaldo ka na naman ulit. Pasensya ka na, pare, pero nangako ako kay Maymay. Siguradong away na naman kapag nalaman niyang sumugal ulit ako sa sabungan. Ay nako, pare, bakit ka pumapayag na pangunahan ni Maymay ang mga desisyon mo? Ikaw ang padre de pamilya, kaya dapat ikaw ang siga pagdating sa inyong mag-asawa. May katwiran kasi yung sinasabi niya, pare. Mahirap nga naman na mabaon kami sa utang sakaling maipatalo ko lahat ng perang hiniram ko kay Sir Jerry. Bakit, sa tingin mo ba, makakayang kumita ng maliit yung talipapa para matustusan ang buwan ng interes at hulog nyo kay Sir Jerry? Bayad na ako lahat doon, pre. Ibinalik na ni Maymay ang perang inutang ko dahil natatakot siya sa posibilidad na maaaring totoong usap-usapan tungkol dun sa dalawang matandang yun. Ibang klase din ng kaduwagan mo pala, parang Ken. Hindi ko lubos maisip na ganyan palang pagkatao mo. Ay nako, maiwan na nga kita, baka mahawa pa ako sa'yo. Lingid sa kaalaman ni Ken, nasa may pintuan lang pala si Maymay at matyagang nakikinig sa usapan nilang dalawa ni Zaldi. Huwag ka maniwala sa kaibigan mo, Ken. Pinili mo lang ang mas tahimik na buhay. Sigurado ako na walang magandang maidudulot ang pagsusugal. Hayaan mo na si paring Zaldi, Maymay. Hindi naman kabawasan sa pagkatao ko kahit sabihin pa nilang duwag ako takot sa asawa. Totoo naman, di ba? Puro ka talaga kalokohan. Halika na nga dito sa loob. Bantayan mo muna yung dalawa nating anak para makapagtrabaho ka na maayos. Nagpatuloy si Zaldi sa kanyang bisyo sa pagiging sugarol, habang si Ken naman pinili ang katahimikan para sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan, lumaki na ang tindahan ng mag-asawa. Bunga ng kanilang kasipagan at magandang pakikitungo sa customer ay dumami ang suki ni Ken at Maymay. Nagkatotoo ang sinabi ko, hindi ba? May magandang kapalaran na naghihintay sa inyong mag-asawa. Oh, kayo po pala, Madam Sonia. Mabutit naisip niyong dumaan sa munti naming tindahan. Hindi na baling munti, Ken. Ang importante ay lumalaban ka ng patas at nagsusumikap para sa iyong pamilya. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo ni Sir Jerry, malamang naghihirap pa rin ako. Sa ngayon ay mahirap pa rin ako pero kahit papano naitatawid ko na ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Masama ang maghangad ng sobra, Ken. Kailangang paghirapan at pagsikapan ang lahat ng bagay. Alam kong hindi malayong makamit niyo yung mag-asawa. Ay, sandali. Nawili na yata tayo sa pag-uusap. Bigyan mo nga ako ng tig-1 kilo ng kamatis, sibuyas at bawang. Siguradong hinahanap na ako ni Jerry. Ay, huwag niyo na po yung bayaran. Pakisabi na rin po kay Sir Jerry na kumusta na siya galing sa akin. Pasyalan mo kami minsan, Ken. Maraming salamat din dito. Sigurado ako na matutuwa si Jerry kapag bumisita ka doon. Isama mo na rin ang iyong pamilya, lalo na ang mga bata. Wala po ba kayong mga apo, Madam? Wala. Hindi kami pinalad na magkaroon ng anak. Hayaan niyo po, pagsisikapan po namin na makabisita sa inyo. Ipaghahanda namin kayo ng pagkain. Aasahan ko ang pagdalaw ng pamilya mo, Ken. Pangako po yan, Madam. Sa linggo po. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi, ha? Samantala, pagsapit ng linggo, tumupad si Ken sa kanilang napagkasunduan ni Sonia.
Pagkatapos nilang magsimba ay dumiretso na sila sa bahay ng dalawang matanda. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Sir Jerry habang nakikipaglaro sa panganay na anak ni Ken. Si Sonia naman nawili sa pakikipagkwentuhan sa mag-asawa. Malapit nang kumagat ang dilim kaya nagpaalam na ang dalawa. Nagsitayuan ang balahibo na mag-asawa nang dumaan sila sa pasilyo palabas ng malaking bahay. Nakasindi na ang mga kandila na nagsisilbing tanglaw sa bahaging yon. Hinatid naman sila ni Sonia papalabas kaya kahit papaano ay nabawasan ang kanilang pagkailang na nararamdaman. Ang hilig niyo po palang mangolekta ng estatwa at rebulto? Ay, aba, oo naman, iha. Galing pa sa iba't ibang dako ng mundo ang koleksyon na yan. May kakaibang mahika na nakabalot sa mga rebulto na nandito, kaya normal lang ang bigat na inyong nararamdaman. Kakaibang mahika? Ano pong ibig niyong sabihin, Madam Sonia? Nagsisilbing proteksyon namin ang mga yan na mag-asawa laban sa mga taong nagtatangkang pasukin kami dito. Kaya pala kahit isang katiwala o bantay ay wala kaming nakita dito sa malaking bahay. Tama ka, Ken. Hindi makakalampas sa pasilyong ito ang isang tao na mayroong masamang hangarin sa amin ni Jerry. Nakakatakot naman pala, Madam. Bakit ka naman matatakot kung wala kang masamang balak laban sa amin? Sa bagay, tama po kayo dyan. Madam Sonia, gumagabi na po. Magpapaalam na po kami. Mahahamugan ng 2 bata kapag nagtagal pa po kami. Sa susunod na lang po ulit. Ay, maraming salamat sa pagdalaw ninyo. Nagkaroon ng siglang bahay na ito dahil sa pagbisita ninyong pamilya. Hayaan niyo po, Madam. Dadalasan po namin ang pagdalaw dito. Mukhang magkasundo naman ang panganay ko at si Sir Jerry. Tama ka. Mahilig talaga sa batayan si Jerry. Hindi man niya sabihin pero nararamdaman ko ang kanyang kasabikan na magkaroon ng apo. Minalas lamang kami na hindi nakabuo ng anak, kaya hindi natupad ang kanyang pangarap. Ganun po talagang kapalaran, Madam. Kung sino pang may kakayahan na magbigay ng magandang buhay sa anak, sila pa yung hirap na makabuo. Ay, sige na. Humayo na kayo. Lumalalim na ang gabi. Ilang ulit nang nagpabalik-balik ang pamilya ni Ken sa bahay ng 2 matanda. Nagkaroon ng panibagong sigla ang lumang bahay dahil sa presensya ng mga anak ni Ken at Maymay. Hanggang isang araw, muling bumisita si Sonia sa bahay ni Ken at Maymay. Magandang araw po, Ma'am Sonia. May kailangan po ba kayo? May problema po ba? Napadaan lamang ako, Ken. Ilang araw ko nang hinahanap si Zaldi. Hindi na kasi siya nakahulog sa utang niya kay Jerry. Magkano na po bang nautang niya? Mahigit 1 milyon na. Tinakbuhan na yata kami ng kaibigan mo. Hayaan niyo po. Kapag nakita ko po siya, kakausapin ko na lang po. Sige, Ken. Ibang magalit si Jerry. Huwag niyang sagarin ang pasensya ng mister ko. Pangako po, Madam. Hahanapin ko po siya mamaya. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Ay, nako, Ken. Naabala ka pa dahil sa problema ng kaibigan mo. Hanapin mo na lang siya mamaya kapag tapos na kayo mag-asawa sa pagtitinda. Sayang ang perang kikitain ninyo. Salamat po sa pag-intindi ninyo. Huwag mong isakripisyo ang kabuhayan niyong mag-asawa para lamang hanapin ang tao na ayaw naman magpakita. Lalabas din yon, maniwala ka. At umuwi na nga si Sonia na bigong mahanap si Zaldi. Sigurado na nagtatago yon para maiwasan ang mag-asawa. Pagsapit ng hapon, nagkusang lumapit si Zaldi sa kanyang kumpare. Uy, pre, nagpunta dito kanina si Ma'am Sonia. Hinahanap ka. Malas, pare. Naipatalo ko yung perang hiniram ko sa kanila. Hindi ko na nga alam kung saan ko kukunin ang ipambabayad ko sa kanila eh. Umabot na ng 1 milyon ang utang mo?
Naipatalo mo sa sugal? Grabe ka naman, pre. Minalas pare. Anong magagawa ko? Ang mabuti pa, pakiusapan mo na lang yung dalawang matanda. Mabait naman yung mag-asawa. Siguradong maiintindihan ka nun. Tsaka na ako magpapakita sa kanila, pre. Mag-iisip muna ako ng ibang paraan kung paano ko mababawi yung natalo ko. Bigyan mo naman muna ako ng pang-ulam dyan, oh. Walang-wala talaga ako ngayon, eh. Sige, hintayin mo na lang ako dito sa labas, ha? Alam mo naman yung asawa ko, baka kung ano na naman masabi nun. Palihim na ipinagbalot ng ulam at bigas ni Ken ang kanyang kaibigan. Palihim niya yung iniabot kay Zaldi bago pa man makita ni Maymay. Salamat pare ha, ang laki talaga ng problema ko ngayon. Ang mabuti pa, kausapin mo yung dalawang matanda. Hindi naman pwedeng habang buhay ka nalang magtatago. Ikaw ba pre, may utang ka pa ba sa kanila? Wala na. Siguradong magagalit si Maymay kapag nalaman niyang nangutang na naman ako. Malapit pa naman si Ma'am Sonia sa asawa ko. Uuwi na muna ako, pre. Sigurado, gutom na yung mga anak ko. Mag-usap na lang tayo mamaya, ha? O sige, pare. Pag-isipan mo yung sinabi ko, ha? Pagkatapos noon, pumunta si Ken sa bayan para humango ng paninda. Hindi siya naabutan ni Ma'am Sonia, kaya ang misis niyang si Maymay ang nakausap nito. Nalaman ni Maymay ang tungkol sa problemang kinakaharap ni Zaldi. Agad na kinausap ni Maymay si Ken na huwag manghihimasok sa problemang kinakaharap ng kanyang kaibigan. Kita mo, nagkatotoo na yung sinasabi ko sa iyo noon. Walang may dudulot na kabutihan ng pagsusugal. Tingnan mo nangyari sa kumpare mo. Ang lakas ng loob niya dati na buskahin at husgahan ka dahil sa paghihigpit na ginagawa ko sa iyo. Kung hindi ka sumunod sa akin, pareho na kayong dalawa na miserable ang buhay. Hayaan mo na. Minalas na nga yung tao, dinadagdagan mo pa eh. Sigurado ako na ang susunod na hihilingin niyan sa'yo ay umutang ka kay Sir Jerry para may pangsugal siya. Wag na wag mo yung gagawin, ha? Binabalaan kita, lalayasan kita kapag ginawa mo yon. Ayan ka na naman eh. Hindi pa nga nagsasabi yung tao, pinangungunahan mo na. Binabalaan lang kita. Hihiwalayin talaga kita kapag ginawa mo yon. Magsama kayo kapag hindi mo ako sinunod. Hindi pa nga nagsasabi yung tao, umabot ka na sa hiwalayan. Hindi ko gagawin yun. Binayaran ko na nga yung utang ko dahil gusto ko ng katahimikan tapos sisirain ko. Mabuti kung ganon. Iba na yung maliwanag. Nang sumunod na araw, muli na namang dumayo si Sonia para ipasabi kay Ken ang mensahe na gustong ipaabot ni Jerry kay Zaldi. Pakisabi mo raw kay Zaldi na huwag niyang hayaang masampulan siya ni Jerry. Galit na ang asawa ko dahil hindi man lamang niya kami pinupuntahan para kausapin. Sinabihan ko na po siya pero gagawa daw po muna siya ng paraan para mahulugan ang utang niya. Baka po pwede na bigyan niyo po siya ng palugit, madam. Sige, Ken. Kakausapin ko si Jerry. Pasalamat ang Zaldi na yan dahil maayos ang samahan natin. Nahihiya lang si Jerry sa inyong mag-asawa, kaya hanggang ngayon ay patuloy niyang pinagbibigyan ang kaibigan mo. Naku, maraming salamat po. Kakausapin ko po ulit siya kapag nakita ko. Sige, Ken. Pakisabi na lamang sa kaibigan mong ipinaabot sa kanya ni Jerry. Aalis na rin ako. Marami pa akong kailangang gawin. Pagkatapos noon, sinadyang puntahan ni Ken si Zaldi sa sarili niyang bahay. Pagdating doon ay sinabi ng asawa nito na ilang araw nang hindi nakakauwi ang lalaki. Dumiretso si Ken sa bahay ng kanyang magulang. Nadatnan niya si Zaldi doon na abala sa paghimas ng kanyang manok na panabong. Alam ko na, pre. Inutusan ka nung matanda na hanapin ako, no? Para sabihin sa akin yung pananakot nila. Huwag ka na kasi magmatigas. Makiusap ka na lang sa dalawang matanda, pre. Wala magagawa yun, pare. Ang kailangan ko, pera, para mabawi ko yung talo ko. Alam mo, may tutulong ka naman talaga sa akin eh. Ipinagdadamot mo lang dahil takot ka sa asawa mo. Ano naman yun, pre? Umutang ka ng $250,000 kay Sir Jerry, tapos ipahiram mo sa akin lahat. Maayos naman yung kabuhayan yung mag-asawa kaya hindi nyo na kailangan na bawasan pa yung hihiramin mo. Tinulungan naman kita dati, di ba?
Sigurado naman ako na ibabalik mo na itulong ko sa iyo noon. Nanunumbat ka ba, pare? Ibang tulong na hiningi ko sa iyo noon. Ibang-iba sa hinihingi mo ngayon. Katahimikan at kaligtasan ng pamilya ko nakataya dito, pare. Binalaan na ako ni Maymay na hihiwalayan niya na ako kapag umutang pa ako kay Sir Jerry. Yan naman ang hirap sa iyo, pare. Ang bilis mong makalimot. Ikaw ang mabilis makalimot, pare. Ang dahilan lang natin nun kaya tayo nagsusugal para maiyahon ng ating pamilya sa hirap. Aminin mo man o hindi, ginawa mo ng bisyo yun. Nahumaling ka na sa pagsusugal. Pansariling kaligayahan na lang ang iniisip mo, pre. Alam mo kung sesermonan mo lang ako, pre, buti pa umalis ka na lang. Tulong ang kailangan ko, hindi mga ganyang salita. Hindi tulong ang kailangan mo kundi pera para matugunan ang bisyo mo. Magkanya-kanya na nga lang tayo. Total, iniwan mo naman na ako sa eri. Hindi kita iniwan, pre. Ayaw mo lang makinig. Yun na ang naging huling pag-uusap sa pagitan ng magkaibigan. Simula noon, nagsimula ng magtago si Zaldy sa kanyang pinagkautangan. Maliban sa mag-asawang sina Jerry at Sonia ay mayroon pang ibang pinagkakautangan si Zaldy. Naapektuhan ang kanyang pamilya kaya naging pahirapan sa naiwang mag-ina ni Zaldy kung paano nila mairaraos ang kanilang pang-araw-araw. Naawa naman ang mag-asawang Ken at Maymay kaya regular ang pagpapahatid nila ng bigas at ulam sa pamilya ni Zaldy. Tingnan mo nangyari sa pamilya niya. Yun ang kinatatakutan ko na mangyari sa pamilya natin, Ken. Nakakaawa ang mga bata. Ewan ko nga ba, Maymay? Ako kahit anong hirap noon, hindi ko naisip na abandonahin kayo ng mga anak ko. Muntik na nga akong pumatol dun sa baklang parlorista dyan sa kanto na patay sa akin eh. Ganong kahalaga sa akin ang mga anak ko. Hindi ko lubos maisip na makakaya ni Zaldy na basta na lang iwan ang pamilya niya. Sigurado ako, Ken, hindi na alam ni Zaldy kung ano nang gagawin niya. Ikaw ba naman na magkaroon ng malaking pagkakautang sa iba't ibang tao eh? Mawawalan ka talaga ng katahimikan at nanaisin mo na lang tumakbo. Matatakasan niyang humahabol na pinagkakautangan niya. Pero kawawa naman yun na iwan niyang pamilya. Hindi na magkamayaw ang asawa niya sa pagharap ng mga asunto laban sa kanya. Paano makakapaghanap buhay ang asawa ni Zaldy kung paglabas pa lang niya sa pinto ay may mga nakaabang ng maniningil? Sabi ko nga sa asawa niya kahapon, umuwi na lang muna sila sa poder ng kanyang mga magulang sa kabilang bayan eh. Oh, ano naman ang sagot sa'yo? Problema ang pamasahe. Sinabihan ko nga nakakausapin muna kita kung pwede natin silang bigyan ng pamasahe. Walang problema sa akin yan. Kawawa naman yung mga bata. Mainam na nandun sila sa poder ng kanilang lolo't lola para kahit papano ay may katuwang ang kanilang ina sa pagpapakain sa kanila. Sige, pupuntahan ko mamaya para maabutan ko na ng pera. Pasobrahan mo na para kung sakaling magutom yung mga bata ay meron silang pambili ng pagkain. Kinabukasan, nabulabog ang mag-asawang Ken at Maymay dahil sa pagwawala ni Zaldy sa labas ng kanilang bahay. Halika muna pre, pag-usapan natin yung problema mo. Traidor ka, Ken. Sinadya mong bigyan ng pamasahe ang mag-ina ko para iwan nila ako, no? Napakasama mo! Nagkakamali ka pre, kusang humingi ng tulong yung asawa mo. Sinadya niyang umuwi sa poder ng kanyang mga magulang dahil magugutom lang sila kapag nanatili pa sila dito. Ang kapal na mukha mo! Akala mo kung sino ka magsalita? Ipapamukha mo pa talaga sa akin na nagugutom ang pamilya ko? Pumasok ka na nga lang dito, Ken. Huwag kang makipag-usap sa tao na makitid ang utak. Ako pa talaga makitid ang utak? Ikaw ang makitid ang utak, Maymay. Sana pumayag ka na umutang si Ken kay Sir Jerry para ipahiram sa akin. Bawi na saan ang mga talo ko at nagagawa ko ng bayaran ng mga utang ko. Tapos ano mangyayari sa amin? Matutulad sa nangyari sa pamilya mo? Walang umaasenso sa sugal, Zaldy. Tandaan mo yan. Nakalimutan mo na yata kung saan galing ang perang ginamit nyo mag-asawa bilang puhunan sa negosyo nyo. Di ba? Napanalunan lang yan ni Ken sa sugal. Sa tingin mo kung pumayag ako na sumama siya ulit sa'yo, may matitira pa sa perang napanalunan niya? Naging praktikal lamang ako kaya magpahanggang ngayon, mayroon pang natitira sa amin. Wala kayong utang na loob pagkatapos ko kayong tulungan sa panahon na kailangan ni Ken? Hindi totoo yan, Zaldy. Tinulungan namin ang pamilya mo habang wala ka dito. Desisyon ng asawa mo na umuwi sa kanila. Sa dami ng asunto at naghahabol dahil sa malaking pagkakautang mo. Darating ang panahon, makakabangon din ako. Hindi sa lahat ng pagkakataon maayos ang kabuhayan niyo mag-asawa. Umalis si Zaldy
pero makahulugan ang tingin na ipinupukol niya sa mag-asawa bago naglakad papalayo. Ilang oras lang ang pagitan ay dumating naman si Jerry na halata ang pagkadismaya sa kanyang muka. Sir Jerry, kayo na po napasugod dito. Sana nagpasabi na lang kayo para ako ang pumunta sa bahay ninyo. Ang tigas talaga ng kaibigan mo, Ken. Ilang araw na ako naghihintay na siputin niya sa bahay pero hindi man lang nagparamdam kahit ang anino niya. Pagpasensyahan niyo na po yung kaibigan ko, Sir Jerry. Sinubukan ko na pong kumbinsin para puntahan kayo at makiusap pero minasama pang intensyon ko. Inaway pa nga po kami mag-asawa eh. Ang lakas talaga ng loob ng Zaldi na yan. Huwag ka nang magsayang ng oras para kumbinsihin ang taong yon na makipag-ayos sa akin. Plano niya talagang takbuhan ang utang niya. Mapapalagpas ko naman sana ang kanyang utang alang-alang na lang sa magandang samahan natin. Ang problema, maliban pala sa utang ni Zaldi sa akin, mayroon pa siyang ginamit na tao para makakuha ng pera. Muntik na pala akong mabiktima ni Zaldi. Inaway niya nga ho ako dahil ayaw kong sumunod sa kanyang gusto na umutang para ipahiram sa kanya. Wala na talaga siyang sinasanto. Pati kaibigan niya'y magagawa niyang taluhin. Nalulung na po siya sa sugal kaya nakakagawa siya ng ganoong bagay. Huwag mo na siyang problemahin, Ken. Tutukan mo na lamang ang negosyo ng pamilya mo. Sakaling kailangan mo ng pera, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Labas ka sa problema namin ni Zaldi. Humahanga ako sa determinasyon mo bilang huwaran na padre de pamilya. Naku, maraming salamat po, Sir Jerry. Maagang sinara ng mag-asawang Ken at Maymay ang kanilang tindahan. Naghahapunan sila nang makarinig ng kalansingan sa loob ng kanilang pwesto. Naririnig mo ba yon, Ken? Pinasok yata tayo na magnanakaw. Dito ka lang, Maymay, ha? Titingnan ko. Huwag kang lalabas. Manatili ka lang dito sa loob ng bahay. Huwag ka nang lumabas. Kinakabahan ako. Baka mapahamak ka. Huwag ka mag-alala. Titingnan ko lang naman kung saan nagmumula yung naririnig nating kalansingan. Naiwan si Maymay na kinakabahan sa loob ng kanilang bahay. Maingat naman na lumabas si Ken para mag-usisa. Samantala, huling-huli niya ang kanyang kaibigang si Zaldi na nasa loob ng kanilang tindahan. Pare, ano to? Wala ka na ba talagang sinasanto? Pati ako na kababata at kaibigan mo nagagawa mong pagnakawan? Ganiton dapat sa katulad nyo ni Maymay na madamot. Kasalanan yung dalawa kung bakit ako humantong sa ganitong estado. Akmang lalapitan sana ni Ken ang kanyang kumpare para pakalmahin, ngunit nagimbal siya sa sumunod na ginawa nito. Sinaksak si Ken ni Zaldi gamit ang dala niyang patalim. Bumaon yon sa sikmura ng kanyang kaibigan na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Samantala, pinalo rin ni Zaldi ng bote si Maymay at ito'y napahandusay sa sahig. Mabuti na lang at nailapag niya ang kanyang bunsong anak kaya hindi ito natalsikan ng bubog. Kinuha ni Zaldi ang perang naipon ng mag-asawa at mabilis siyang umalis para tumakas. Kinabukasan. Nasaan ako? Huwag ka munang gagalaw, Maymay. May benda pa ang ulo mo dahil sa natamo mong sugat. Ang mga anak ko po, si Ken, kumusta ang kalagayan ng aking mag-ama? Huwag ka na mag-alala sa dalawa mong anak. Nandoon sila sa bahay. Pinapaalagaan ko sa aking pamangkin. Si Ken po, ligtas po ba ang mister ko? Kritikal ang kanyang sitwasyon. Napunit ang kanyang bituka dahil sa haba ng patalim na bumaon sa kanyang tiyan. Inoobserbahan pa siya ng mga doktor kung may pagbabago sa kanyang kondisyon. Natahina ang kanyang bituka. Kailangan niya lang malampasan ang impeksyon na umabot na sa kanyang puso. Nahuli po ba si Zaldi, Sir Jerry? Demonyo siya. Hindi man lang siya naawa sa amin. Pagkatapos ng kabutihan na ipinakita namin sa kanya, ganito pang gagawin niya sa amin. Ibig mo sabihin si Zaldi ang may kagagawan ng krimen? Sukdulan na ang ginagawa niya sa atin. Marami na siya napeperwisyong tao. Pagkatapos kong isang tabi ang kagustuhan kong turuan siyang leksyon alang-alang kay Ken.
Magkababata po sila at matalik na magkaibigan. Hindi ko lubos maisip na makakaya niyang gawin ito sa tao na ang turing sa kanya ay para ng kapatid. Maraming bagay ang nasisira dahil sa sugal. Naging malawakan ng krimen na patayan at pananambang dahil dyan. Ilan na bang pamilya na magpahanggang ngayon ay patuloy na naghahanap sa kanilang kaanak dahil dinukot. Lahat ng yon ay nag-ugat sa pagkahumaling at pagkalulong sa sugal. Masakit lang isipin, Sir Jerry. Sa kabila ng pagpupursige ko na mailayo si Ken sa mundo ng sugal, ganito pa rin ang nangyari sa amin. Pagnanakaw talaga ang intensyon ni Zaldy dahil sinimut niya ang lagayan niyo ng pera bago tumakas. Pasalamat ka na lang na hindi niya sinaktan ang 2 bata. Mabuti na lamang at narinig ng mga kapitbahay niyo ang pag-iyak nila dahil kung nagkataon na tuluyang binawian ng buhay si Ken. Tutukan na lang muna natin ang kalagayan ni Ken. May tamang panahon para maturuan ng leksyon ang Zaldy na yon. Wala na po kaming sapat na pera para ipantustos sa pagpapagamot ni Ken, Sir Jerry. Natatakot ako na baka bumigay ang mister ko kapag naantala ang gamot na kailangan niya. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na yon. Bayaran niyo na lang kami kapag nakabangon na kayong mag-asawa. Ang importante sa ngayon ay malampasan ni Ken ang kanyang kritikal na kondisyon. Tama si Jerry, Maymay. Ang pera ay nakakaya pa namang hanapin pero kapag buhay nang nawala, hindi na yun may babalik pa. Isa pa, ang katulad niyong mag-asawa ay karapat-dapat lamang natulungan. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo sa amin. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin kapag hindi niyo kami tinulungan ng mag-asawa. Ilang araw lamang ang lumipas, lumakas na ang pangangatawan ni Ken. Ngunit 2 linggo pa ang kailangan niyang bunuin bago siya tuluyang gumaling. Hanggang ngayon, hindi pa rin maproseso ng utak ko na magagawa yun sa akin ni Zaldy. Naalala ko pa noon na halos hindi kami mapaghiwalay na 2. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Ganun na nagagawa ng sugal sa buhay ng tao. Tingnan mo nangyari sa buhay niya. Nasira ang pagsasama nila bilang pamilya. Nawalan pa siya ng katahimikan araw-araw. Naging makitid na ang kanyang mundo sa dami ng naghahabol sa kanya. Ang masaklap lang ay, pati tayo ay dinamay niya. Dahil sa ginawa niya, lalo tuloy lumilit ang mundo niya. Itinuloy mo ba talaga ang pagsasampa ng kaso kay Zaldy? Yun ang nararapat. Buhay na natin ang sinubukan niyang kitilin dahil sa pagkahumaling niya sa sugal. Sobrang bait mo naman, Ken, kapag pinalampas mo pang ginawa ng Zaldy na yon. Ewan ko nga ba, Maymay. Sa kabila ng ginawa niya sa akin ay hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala sa kanya. Sigurado na kapag nasa kote siya ng kapulisan ay patong-patong na kaso ang kakaharapin niya. Kasalanan niya kung bakit humantong sa ganito ang buhay niya. Sapat ng pagkakataon na ibinigay natin sa kanya para palampasin ang lahat ng ginawa niya. Ipinagpatayo ng mag-asawang Jerry at Sonia ang mag-asawang Ken at Maymay ng bahay sa katabi nilang lote. Ginawa nila yon sa takot na balikan ni Zaldy ang 2. Ken, napag-usapan namin ni Jerry na bigyan uli kayo ng kapital para makapagsimula. Magtayo kayo ng tindahan. Masipag kayong mag-asawa kaya hindi magtatagal ay muli rin kayong makakabangon. Naku, maraming salamat po, Ma'am Sonia. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Hayaan niyo po, kapag nakabawi po kami ay unti-unti kong babayaran ang perang ginastos niyo sa amin. Bayaran niyo na lamang kami kapag may sobra na kayong mag-asawa. Ang importante ay makapagsimula kayo ulit. Lumalaki na ang 2 bata, kaya kailangan paghandaan ang kanilang pag-aaral. Walang balita sina Ken at Maymay sa kalagayan ni Zaldy. Ang alam lang nila ay tumakas yun para takbuhan ang patong-patong na kaso na isinampa sa kanya. Hanggang isang araw, bumisita sa kanila ang panganay na anak ni Zaldy na inaanak rin ni Ken sa binyag. Ninong, maaari ko po ba kayong makausap? O Zandro, ikaw pala. Anong sa atin? Hindi po ba kayo galit sa akin, Ninong? Bakit naman ako magagalit sa iyo? Hindi mo kasalanan ng ginawa ng tatay mo. Ang totoo niyan, nandun po si tatay sa amin.
Doon siya nagtatago kaya hindi mahanap ng otoridad. Nako, kailangan niyang sumuko. Patong-patong ang kaso na nakasampa laban sa kanya. Ninong, nakikiusap po ako. Hindi po maayos ang kalagayan ni tatay. Nandito po ako dahil baka po may alam kayo sa nangyayari sa kanya. Ha? Ano bang nangyayari sa tatay mo? Tinubuan po siya ng makapal na balakubak tapos hindi po yun gumagaling. May lumalabas pa na malalaking pulgas sa kanyang balakubak. Sobrang kati ng balakubak na tumubo sa kanyang ulo. Sa sobrang kati, ginagamitan na niya ito ng patalim para matanggal ang makapal na balakubak, Ninong. Hindi lang po ganun. Yung butas sa kanyang balat, unti-unting lumalaki tapos pinuputak din ng insekto. Ayon po sa albularyo, nabiktima daw po siya ng barang. May alam po ba kayong tao na maaari magsagawa ng barang sa kanya? Sa dami ng taong naperwisyo ng tatay mo, Sandro, hindi ko na alam kung sino sa kanila ang bumarang sa kanya kung meron man. Sinabi po ni tatay na malakas ang hinala niya na si Sir Jerry daw po at Ma'am Sonia ang nambarang sa kanya. Kilala mo ba yun, Ninong? Yung tinutukoy niyang dalawang matanda? Dahil sa pagtulong ng dalawang matanda sa pamilya ni Ken, hindi niya yun magagawang ipagkanulo. Hindi ko alam kung saan matatagpuan yung tinutukoy ng tatay mo, Sandro. Ipagamot niyo na lang siya para gumaling. Nahihirapan na po ako, Ninong. Hindi ko na po alam kung anong gagawin. Ang tatay mo ang may kagagawan kung bakit nangyari ang ganoon sa kanyang buhay. Nasasaktan ako sa nangyayari sa kanya. Saksi ka, Sandro, sa pinagdaanan ng pagkakaibigan namin ng tatay mo. Nahihiya nga po ako sa inyo, Ninong. Sa kabila ng ginawa ni tatay sa pamilya niyo, nagagawa niyo pa rin makipag-usap sa akin. Wala akong nararamdaman na galit sa tatay mo. Bahala na lang ang batas na magpanagot sa kanya pagdating ng tamang panahon. Ninong, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo po sanang isuplong si tatay sa pulis. Natatakot ako na baka lalong lumala ang kalagayan niya kapag nakulong siya. Hindi ko gagawin yun, Sandro. Alam ko na seryoso ang kalagayan ng tatay mo. Ayaw niya lang kasing makinig sa akin. Ayaw niya maniwala na totoong umiiral ang barang. Sige po, Ninong, aalis na po ako. Sigurado, hinahanap na ako ni nanay. Magbabaka sakali pa ako na dumaan sa partidos ni tatay, baka may mayabot sila na tulong kahit sa pangkain lamang namin. Ay, sandali. Paano mo pala nalaman na dito na kami nakatira? Nagtanong-tanong po ako sa mga kapitbahay niyo doon, Ninong, sa dati niyo pong bahay. Mabuti at natagpuan mo kami dito. Huwag ka munang umalis. Titingnan ko sa loob kung anong pwede kong ipadala sa iyo. Nagkataon naman na nandoon si Maymay sa malaking bahay, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ken na ipagbalot si Sandro nang walang nag-uusisa. Pagkaalis ng bata ay nagmadaling nag-ayos si Ken para puntahan ang kanyang asawa. May, alis muna ako. Ikaw na munang bahala sa tindahan, ha? Pupunta lang ako sa bayan para makipag-ayos sa dating pinagkukunan natin ng gulay. Sige. Susunod na lamang ako. Sinurado ko na lang muna. Buksan mo na lang pagkatapos ng ginagawa mo dyan sa malaking bahay. Nagmadali na si Ken para maabutan si Sandro. Palihim niyang sinundan ang binatilyo. Kinailangan pa niyang umarkila ng tricycle para hindi malingat sa sinasakyan ng kanyang inaanak. Bumaba ang bata sa isang eskenita kung saan may munting daan papasok. Hinayaan ni Ken na makapasok si Sandro sa eskenitang yun bago siya sumunod. Isang bahay na ginawa mula sa magagaan na materyales ang bumungad kay Ken. Naririnig niya mula sa loob ang impit na mga daing na nagmumula sa kanyang kaibigang si Zaldi. Pagkapasok ni Sandro ay narinig ni Ken ang pag-uusisa ni Zaldi sa kanyang anak. Kitang-kita ni Ken na maraming siwang ang nakabuyangyang na nilulusutan ng sikat ng araw. Naengganyo si Ken na sumilip sa siwang para aktwal niyang makita ang kalagayan ng kanyang kaibigan.
Nakaramdam siya ng ibayong pagkaawa at pagkahabag sa kalunos-lunos na kalagayan ni Zaldi. Naubos na ang buhok noon dahil sa makapal na balakubak na kumalat na hanggang sa kanyang noo. Biglang kumalam ang sikmura ni Ken nang makita niya na may malagkit na likido na umaagos sa balakubak ng kanyang kaibigan. Humalo na ang sariwang dugo noon sa malagkit na likido, kaya nagkulay na ito ng malabnaw na pula. Panay ang kamot ni Zaldi sa kanyang ulo, kaya patuloy ang pagsusugat noon. At dahil nga walang pera, malalaki ang butas sa ibang bahagi ng bahay ni Zaldi. May labas-pasok pang mga insekto. Hindi natagalan ni Ken ang ganoong kalagayan ng kanyang kaibigan, kaya nagpasya siyang lumayo muna para pakalmahin ang sarili. Hindi pa tumagal ang pagkakaupo ni Ken sa ugat ng punong mangga sa hindi kalayuan, ay natanaw niya si Sandro na humahagibis ng pagtakbo. Biglang kinabahan ang lalaki dahil alam niyang may nangyayari kay Zaldi. Pagbalik ni Sandro, mayroon na siyang kasamang matandang lalaki na maraming suot na medalyon. Sigurado si Ken na yun ang tinutukoy ni Sandro na albularyo na sumusubok gamutin ang kanyang kaibigan. Nagmamadaling pumasok ang matandang lalaki sa munting dampa na tinutuluyan ng pamilya ni Zaldi. Agad na nakaamoy si Ken ng gamot na inilalagay sa pampausok. Lumabas si Sandro para humingi ng tulong dahil nagwawala ang kanyang ama. Hindi na nila kinakaya ang nararamdaman noon. Maawa kayo sa amin, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kaming mapigilan ang pagwawala ni tatay. Umiiyak si Sandro sa pagmamakaawa, pero kahit isa ay walang naglalakas loob na tumulong. Malamang na katulad niya ay nandidiri sa nangyayari kay Zaldi. Sino ba naman ang hindi matatakot at mandidiri sa napakaraming insekto na labas-pasok sa lumalaking butas sa kanyang balat? Dumadagdag pa ang napakalansang dagta na nagmumula sa kanyang balakubak na nagsusugat na dahil sa pagkamot. Huwag ka nang magsayaw ng oras dyan, Sandro. Walang maglalakas loob na tumulong sa inyo, lalo na't alam nila na barangan dumapong sakit sa iyong ama. Sinundan niya po ako, Ninong. Alam ko po na hindi niya matitiis si tatay. Nagmadaling pumasok sina Sandro at Ken sa loob ng barong-barong. Nadatnan nila ang asawa ni Zaldi na hirap para mapigilan ang pagwawala nito. Sumapit na ang sukdulan ng barang kay Zaldi. Nagsimula na mapisa ang mga itlog ng insekto na inilagay nila sa naglalakihang butas sa kanyang balat. Kabanong, ang makapal na balakubak ni tatay may nagsulputan pong pulgas. Sobrang dami. Ang tindi po ng parusang iginawad ng mambabarang kay tatay. Tulungan niyo akong alisin ang mga insekto na kumakapit sa kanyang katawan. Mapapabilis ang kanyang kamatayan kapag hinayaan na lang natin na mapasok ng mga insekto ang kanyang puso at utak. Wala ba tayong pwedeng gawin para mapatigil ang ginagawang pambabarang kay Zaldi? Lalabas na sana si Ken sa pinto nang maaninag niya ang makapal na kawan ng insekto na naghihintay sa labas. Kabanong, bakit napakaraming insekto sa labas? Unti-unti na silang nakakalusot sa siwang ng dampa. Sinabi ko na, sumapit na ang sukdulan ng barang. Katakot-takot na insekto ang magtatangka na pumasok sa kanyang katawan. May magagamit ba tayong pangontra para maitaboy ang mga insekto na lumalapit sa katawan ni Zaldi? Mainam sana kung may pagkukunan tayo ng sariwang dahon ng pandantsina. Mainam yon na gamitin para maitaboy ang mga insekto na gamit ng mambabarang. Magkakaroon tayo ng oras para mag-isip ng hakbang para mailigtas si Zaldi. Inaanak, may alam ka ba na maaari nating mapagkunan ng sariwang dahon ng pandantsina? Ano po ba yung pandantsina, Ninong? Yung inilalagay sa sinaing para mabango. Meron po sa dulo ng pilapil, sa may bukal kung saan kami naliligo at kumukuha ng tubig pang inom. Samahan mo ko para mabilis tayong makabalik.
Pakibilisan, dahil kaunting panahon na lamang ang natitira sa atin. Sinuong ni Ken at Sandro ang makapal na kawan ng insekto na nagkalat sa labas. Kailangan nilang magmadali para maitaboy ang mga yon na ginagamit sa pambabarang. Sana'y gumana ang pangontra. Hindi ako sigurado kung matatagalan ko pa ang pakikipagtunggali sa mambabarang. Ibinalot ng matanda sa dahon ng saging ang pandan para maisalang sa apoy. Pinapahid ni Kabanong sa buong katawan ni Zaldi habang mainit-init pa. Dahil doon, lalong umigting ang pagpupumiglas ng lalaki. Mababakas sa kanyang reaksyon na nasasaktan dahil sa paghaplas ng pandan sa kanyang buong katawan. Nagliparan ng mga insekto palayo sa katawan ni Zaldi. Hindi nila kinaya ang amoy ng pandan. Subalit, pansamantala lamang ang ginhawa na kanya mararamdaman. Sigurado na babalik ang mga yon kapag humupa ang epekto ng pandan sa kanyang katawan. Naglalaho na po ang butas sa katawan ni tatay. Unti-unti na ring lumiliit ang mga balakubak na tumutubo sa kanyang ulo. Pansamantala lang ang epekto ng gamot, kaya kailangan na natin mag-isip ng paraan. Nanumbalik ng bahagya ang lakas ng katawan ni Zaldi. Unti-unting nagmulat ito ng mata. Agad na tumulo ang masaganang luha sa kanyang magkabilang pisngi. Pare, patawad. Hindi ko alam kung paano simulan ang paghingi ko ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa pamilya mo. Matagal na kita napatawad, pare. Hindi ako pupunta dito kung wala akong pakialam sa'yo, pero hindi ko hawak ang batas. Patawarin man kita, hindi pa rin yun sapat para mailigtas kita sa batas ng tao. Handa na akong pagbayaran ng lahat ng kasalanan na nagawa ko. Hindi ko talaga lubos maisip kung paano ko nagawa na saksakin ka nung gabing yun. Maniwala ka sa akin, pare. Hindi ko intensyon na patayin ka. Naunahan lang ako ng nervyos kaya ako nagawa yun. Ang buong akala ko kasi masusolusyonan ng pera kapag nabawi ko ang perang naipatalo ko sa sugali. Subalit, nawalan ng saysay ang perang ninakaw ko sa inyo. Lalo pa ako nabaon sa pagkakautang at higit sa lahat, dumami palalo ang kaso ko. Hindi ko nararamdaman sa aking puso na karapat-dapat kitang kamuhian, pre. Alam ko na may natitira pa na kabutihan sa iyong kalooban. Yun ang dahilan kung bakit nung lumapit sa akin si Sandro ay hindi ako nagdalawang isip na sundan siya. Maraming salamat, pre. Sakaling hindi man ako makaligtas, huwag mo sanang pabayaan ang pamilya ko. Kakapalan ko na ulit ang mukha ko. Pangako, pre. Ano man ang mangyari, hindi ko pababayaan ang pamilya mo. Kailangan na nating umisip ng paraan. Malawak ang kaalaman mo sa ganitong larangan, Kabanong. Alam ko na mayroon ka pang maiisip na paraan. Hindi mapipigilan ang barang, maliban na lang kapag magawa ko na maibaliktad yon. Subalit imposible. May kanya-kanyang paraan ang bawat mambabarang kung paano isinasagawa ang ritual. Ano pang maaaring gawin, Kabanong? Ang makiusap sa mismong nagsagawa ng barang na itigil na ang kanyang ginagawa. Ninong, alam ko na kilala niyo ang nambabarang kay tatay. Maawa ka naman sa amin. Tulungan mo kami makausap ang mismong gumagawa niyan kay tatay. Makakaya pa ba ni Zaldi na bumiyahe? May paraan para maantala ang epekto ng barang. Iaplas lang natin ang tubig na pinagbabara ng tinik ng rosas. Magagawa nitong sanggain pansamantala ang pinsala na dulot ng barang. Haplasan niyo ng katawan ni Zaldi. Lalabas ako para maghanap ng sasakyan. Nagmadaling bumiyahe si Ken pabalik sa bahay ng mag-asawang Jerry at Sonia. Ang albularyo lang na si Kabanong at Sandro ang nakaya niyang isabay sa biyahe pabalik dala si Zaldi. Pagdating sa bungad ng malaking bahay, patakbong pumasok si Ken para umakyat sa kinaroroonan ni Sir Jerry. Nadatnan ni Ken sa itaas si Sonia na abala sa paglalagay ng itim na kandila sa mga rebultong may sungay sa bawat sulok ng ikalawang palapag. Anong nangyari, Ken? Bakit hapong-hapo ka? May humahabol ba sa'yo? Madam, kasama ko po si Zaldi.
Nandun po siya sa labas. Nagmamakaawa po ako na bigyan niyo po siya ng pangalawang pagkakataon. Ibig sabihin, umalis ka kanina para puntahan si Saldi dahil alam mo na may nangyayari sa kanya? Opo, madam. Hindi ko talaga matiis si Saldi. Sinubukan ko na kamuhian siya pero taliwas ang sinasabi ng puso ko kaysa sa kagustuhan ng isip ko. Likas talaga ang kabutihan sa iyong puso, kaya hindi mo magawang kamuhian si Saldi. Susubukan kong kausapin si Jerry pero hindi ko maipapangako na magagawa kong mapapayag siyang pagbigyan ng iyong kahilingan. Pagkalabas ni Ken ay nadatnan niya si Maymay na hawak ang kanilang dalawang anak. Bakas sa mukha ng kanyang asawa ang matinding pagkadismaya. Halika nga sa loob, Ken. Kailangan mong ipaliwanag sa akin kung bakit kasama mo si Saldi, pati na ang inaanak natin. Pinagdusahan ni Saldi ang ginawa niya sa atin. Hindi naman ibig sabihin na tutulungan ko siya makaligtas sa barang ay matatakasan na rin niya mga asunto laban sa kanya. Bigyan natin ng pagkakataon yung tao para mapagdusahan at mapagsisihan niya ang kanyang pagkakamali. Sabagay, wala tayong karapatan para wakasan ang buhay ni Numan. Hayaan natin ang batas ng tao at batas ng Diyos na humatol sa kanyang kapalaran. Bahala ka na magdesisyon para sa kanya, Ken. Alam ko kung gaano mo kamahal ang kaibigan mo. Alam ko rin na kapatid na ang turing mo sa kanya. Maraming salamat, Maymay. Huwag mo lang hilingin sa akin na patawarin ko si Saldi agad, ha? Hindi ganon kadaling mapatawad ang ginawa niya sa pamilya natin. Naiintindihan ko. Ikaw na bahala dito. May tiwala ako sa'yo. Ipinatawag ni na Sonia at Jerry si Ken para kausapin. Pinahanga mo talaga ako sa naging desisyon mo, Ken. Sa halip na kamuhian mo si Saldi, ay mas pinili mo pang magpatawad para mapalaya ang iyong puso. Napag-isip-isip ko kung nagawa mo ngang patawarin ng taong muntik ng kumitil ng iyong buhay, paano pa kaya ako? Ang hihilingin ko lang po, sana gumaling na si Saldi para mapagdusahan niya sa kulungan ng kanyang mga kasalanan at mabigyan ng pagkakataon na aminin ang pagkakamali niya. Sige, sang-ayon ako sa sinabi mo. Umaasa ako na magsisilbing aral ito para sa lahat na walang magandang idudulot ang pagsusugal. Sa halip ay para itong laso na pumapatay sa magandang pagsasama ng isang pamilya. Sa tingin mo, sir, gagaling pa kaya si Saldi sa kanyang karamdaman? Sinabi ko na, nababalot ng mahikang mga estatwa at rebulto na nandito sa bahay. Tulungan niyo si Saldi na makahakbang at isa-isa niyong ipapatay sa kanya ang mga itim na kandila na nakasindi sa bawat sulok ng bahay na ito. Unti-unting manunumbalik ang lakas na nawala sa kanya. Maraming salamat po. Hihintayin ko na rin na dumating yung mga pulis na ipinatawag ko para damputin si Saldi. Pagdating ng mga otoridad ay pinagtulungan nilang akayin si Saldi para hipan ang nagkalat na itim na kandila sa loob ng malaking bahay. Habang nababawasan ni Saldi ang nakasinding kandila ay unti-unti namang bumabalik ang kanyang lakas hanggang sa nakaya niya ng tumayo nang walang umaalalay. Hindi na lumabas ang dalawang matanda sa kanilang silid. Pagkababa ni Saldi ay hindi na siya pumalag. Inilahad niya na lamang ang kanyang dalawang kamay para masuutan ng posas. Kapayapaan ang mababakas sa kanyang muka sa halip na takot. Ikaw na munang bahala sa pamilya ko, pare. Alagaan mo sila at protektahan habang wala ako, ha? Ipanatag mong isipan mo, pare. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko pababayaan na mag-iina mo. Nagboluntaryo naman ang dalawang matanda na ampunin muna ang mag-iina ni Saldi. Nagkaroon ng panibagong sigla ang malaking bahay. Ang asawa ni Saldi ay naninilbihan sa dalawang matanda bilang kapalit sa pagpapaaral nila sa tatlong bata. Sa pagsisikap ni Maymay at Ken ay nagawa nilang bayaran ang perang nagastos ng dalawang matanda, pati na rin ang perang ipinahiram sa kanila bilang panimula sa kanilang negosyo. Sa kasalukuyan, nakasampa na si Sandro sa barko. Nagsisikap ang bata na mabayaran ang utang ng kanyang ama para mapaigsi ang sintensya nito sa kulungan.
tuluyan nang napatawad ni Maymay ang kasalanang nagawa ni Zaldi. Nagagawa na ni Maymay na sumama kay Ken sa tuwing bibisita ito sa kanyang kaibigan. Ang kaganapan sa nakaraan ay nagsilbing isang makabuluhang aral sa buhay ng mga taong may ugnayan sa pangyayari. Itinuturing na lang ito ni Ken na isang panaginip na ayaw niya nang muling mabalikan. Yon! Maraming salamat po uli sa pakikinig sa Kwentong Enteng. Pasensya na wala po uli tayong shoutout ngayon. Gawin po nating every other day. Medyo marami lang pong ginagawa si Kwentong Enteng ngayon. Kaya maraming salamat po sa suporta sa Kwentong Enteng.